Puntahan na po natin ang ating What's on Your Mind contestant. Mula po ito sa Ang Layo. Sa Ricardo Village, Barangay 3, Hinigaran, Negros Occidental. Siya po ay 37 years old at 1 year na pong nanonood ng Ted Filon at DJ Chacha sa 1PH. Kausapin natin si Mea Fe Andrin. Magandang umaga po, Miss Mea Fe. Magandang umaga po. Good morning po. Kagigising lang ba natin, madam? Kinakabahan? Kinakabahan lang po. Kinakabahan. O sige, higang malalim ha. Oo, wag kang kakabahan. Para lang tayo nagkikwentuhang magkumari dito. Pero Mea Fe, 1 year ka na nga nanonood sa amin sa 1PH. Bago tayo magkwentuhan tungkol sa buhay mo, ano muna yung Bible verse na ibinigay sa atin last Friday? Kawikaan, 8:12. Lagi na po. Oo. Ganito, Mea Fe, para mas maintindihan mo ko, yung audio na meron ka dyan, yung TV ninyo, pahinaan mo na ng konti kasi may delay tayo ng konti dyan. Ayan. Para hindi ka malito sa ugnayan natin. Okay. Ayan na po mga kapatid, pasensya na daw po. Medyo kinakabahan si Mea Fe. At first time niya pong may ere sa radyo. Understandable yan ang todo-todo. Sige, Mea Fe. Ano ulit yung Bible verse na binigay sa atin ni Pastor Jeff? Kawikaan, 8:12. Ang pagmataas ng tao, ang mapapahamak sa kanya, ngunit ang magpapakumbaba, ang magpaparangal sa kanya. Doon sa explanation ni Pastor Jeff, ano ang ibig sabihin nito? Paano niya ito pinaliwanag last Friday? Yung mga tao po, mga mapagmataas po, para yung napapahamak sa atin, kung tayo po mga selfish, mga leader na hindi dapat mapapakumbaba po tayo sa sarili. Ayan. O sige, Mea Fe, wag kang kakabahan ha. Dama ko dito ang kaba mo. Hinga ka lang ng malalim. Yun bang bata dun sa background na naririnig ko? Yan ba yung anak mo na 4 years old? Opo. So wala silang pasok ngayon? O hindi pa ito nag-aaral? Itong 4 years old? Nag-aaral na po. Nag-aaral na siya. O, wala silang pasok ngayon? Mamaya pa po, mga 10. No, 10:00 po ng umaga pagtas ng programa saktong-sakto. Mea Fe, ikaw nagbabantay ka lang diyan sa anak mo talaga habang ang kinakasama mo on-call karpintero. Opo. Oo, ito pong tinutuluyan yung bahay. Kanino po ito? Sa kapatid ko po, na teacher po, na tinutulungan niya po kami. Isa po ang kami sa bahay niya. Nakikipanuluyan kayo sa kapatid mo na isang teacher. Opo. Single to? Hindi po, may asawa po. Oo. So sama-sama kayo dyan sa tahanan niya o nakahiwalay kayo? Nakahiwalay po. Paano yun? May ekstrang lupa itong kapatid mo na teacher tapos doon kayo nakatira, ganon? Okay. So, pinatira niya po sa amin kasi kasama ko po. Yung mama ko, wala po kaming matirahan. Kaya pinano niya sa amin po. Kami ang pinatuloy niya po. Oo. Sige. So Mea Fe, talagang tubong Negros Occidental kayo? Opo. Yung mister mo, taga dyan din talaga? Opo. So, sabi mo nga kanina, itong nanay mo kasama nyo rin dyan. Si tatay, nasaan? Matagal na po silang hiwalay ng aking mama. Pagkakaalam ko po, nasa Cebu siya. At ilang kayo magkakapatid? Ito po. 7? 7. Oo. At yung kasama mo lang ay yung kapatid mong teacher. Pero yung iba, nandyan din sa Negros Occidental? Ito. Oo. May kanya-kanyang pamilya na rin. Mea Fe, meron bang iba pa sa mga kapatid mo ang nakatapos din ng pag-aaral bukod dun sa teacher? Opo, yung aming bunso po. Pero hindi pa po siya nakapasok na naka-regular ng teacher din po. Tapos? Yun na siya. Sila lang dalawa po ang nakapagtapos po. Kasi po, aga po kami iniwan ng aming papa. Tapos ang kapatid ko po na teacher, yun siya pong tumutulong, nagpapaaral sa mga kapatid ko po. Okay. Yung isa po, binulungan niya po, nakapagtapos, nag-OFW, kaya lang hindi naman nang mabuti ang kanilang kapalaran doon, kaya po umuwi na lang po dito. So, nung naghiwalay itong si nanay at si tatay, ang tumulong na yung panganay mong kapatid, kung saan ka rin naninirahan ngayon kasama mo tong si nanay. Ano? Oo. Opo. Ilan taon si nanay? 65. 65 years 65 old. At ang tumutulong din sa inyo dito para sa mga pangangailangan ni nanay, ito pa rin kapatid mo na teacher. Opo. Itong panganay ninyo.
Hindi po, pangalawa po siya. Yung pangalan namin po nasa ibang probinsya din po. Oh, kung sakali itong 2,000 piso, saan mo planong dalhin? Ibili ko na lang po ng gatas at gamot ko po sa hika ko po. Oo. Bibili ko. Anong gamot sa hika ang bibilhin? Ano pong gamot sa hika ang bibilhin natin? Pausok, nebulizer po para sa iyo mismo. Tapos gatas nung anak mo na 4 years old. Opo. Kung may ano po, ibibili ko sa nanay ko po. Bibilan ko siya ng gamot din na sa kanyang high blood. So, para sa gamot at para sa gatas. Ay, kung lagi ka nakikinig sa amin, kung 1 taon na, sigurado ko kabisado mo na, no? Kung magkano talaga yung binibigay natin dito. Oo, 2,000 piso, Meyafe ang ipapadala namin sa'yo. Pero kagaya ng mga unang ugnayan natin, hindi pa naman ito ang huli. Hihintayin namin yung mga video na ipapadala mo sa amin, litrato man yan, patunay dito sa kwento mo, ha? Opo. Oh, so gusto natin makita yung bahay. Sabi mo, bahay ng kapatid mo, nakahiwalay kayo, pero pinatutuloy kayo. Maging yung video ng anak mo at nito ni nanay, ha? Opo. Oh, sige. Maraming salamat kay Meyafe. Meyafe? Yes, sir. Thanks, Pylon. Magandang umaga po. Oo, Meyafe, saan ang pinakamalapit na airport dyan sa Hinigaran? Kasilay po. Sa Silay City. City po. Okay, sige. So si mister mo ngayon may trabaho? May gawa ba siya? Opo, ngayong araw po may gawa po siya. Okay. Nahihirapan ka huminga ngayon, ano? Nararamdaman ko. Sige. Sige. So, hintayin namin ang mga patunay mo at muli kaming tatawag sa iyo. Salamat na marami sa iyo, Meyafe, ha, sa iyong pakikibahagi sa amin ng iyong kwentong buhay. At gusto ko rin makita yung picture ng anak mo, ha? Opo. Okay, sige. Tsaka si mama mo, ha? Madamong salamat, Gid, ha? Oo. Salamat, sir. Oo. Thank you, Gid. Salamat na marami. Thank you. Yan po naman si Meyafe Andrin ng Ricardo Village, Barangay 3, Hinigaran sa Negros, Gid. Mayang aga, Gids, kaninyong tanan diha, ah? Opo, salamat po na marami sa inyong lahat. Alright.